it's me Mama Samantha and welcome back to my channel. So for today's video, Bible study naman. So please subscribe, hit the notification bell, press the like button, comment down below, hashtag SGSquad. Bye! Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 37 days na ng ating Bible lesson. Ang subject pa rin natin ay growing up spiritually at ang pag-aaralan natin ay yung tatlong klase ng tao. At ngayon ang ating pag-aaralan ay yung carnal men. Kahapon nakita natin yung kung sino yung natural men. Yung natural men, siya ay hindi born again. At hindi pa siya nalipat mula sa kamatayan tungo sa buhay. At hindi rin siya bagong nilalang sa espiritu kay Kristo. Yun yung natural men. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay yung carnal men. No? At yung teksto pa rin natin ay yung nasa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 hanggang 3. Basahin natin 1 Corinthians. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsasalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Inandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo wala pang kaya noon, wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya, sapagkat kayo mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at pagtatalo, kundi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Yon, dito pinag-aralan natin, dito natin nakita, no, nandito yung tatlong klase ng tao, yung spiritual men, yung carnal men, at yung natural men. Sa English, carnal men yan sa English version. Ngayon, ang tanong natin, sino yung carnal men? Yung carnal men, carnal man, sabi ni Pablo, ay tulad sa mga sanggol kay Kristo. Ibig sabihin, hindi ito bagong kapapanganak lang na muli sa espiritu. No? Ito ay matagal nang born again. No? Kasi itong aklat ng Korinto, sinulat ito ni Pablo sa mga matagal nang born again sa espiritu. Hindi ito sinulat sa mga taong kaka-born again pa lang. No? Ang sinasabi ni Pablo dito ay yung kanilang sila'y nasa kalagayan ng underdevelopment sa spiritual na kalagayan. No? Kung mababasa nyo ang Hebreo chapter 5 verse 12, katulad din yan ng mga yung kalagayan ng mga believers sa Corinthian, kasi yung sinulatan ni Pablo dito ay mga born again na mga believers na. Yon, yung kalagayan nila, yung nasa under development sila spiritually. Ganyan din yung kalagayan ng mga Hebreong Kristiyano doon sa Hebreo chapter 5 ng verse 12. Babasahin ko. Hebreo. Makikita natin dito na pareho yung kanilang kalagayan, sa sila ay nandun pa sa hindi malago sa spiritual na kalagayan. Hebreo 5:12.
So, basahin natin. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Yan. Pag binuo nyo yung basa nito mula sa taas, bababa, ay ito yung kanilang kalagayan. Sila din ay nasa underdevelopment ng kanilang spiritual na buhay na hindi pa rin nila alam kung ano ang mabuti at masama. Yon, kagaya din ng mga nasa Korinto. Kaya mga ano na yon, mga hindi mga kapapanganak pa lang sa espiritu yon. Matatagal na silang mga born again sa espiritu, yung mga sinulatan ni Pablo. Ngayon tuloy natin yung sinulat ni Pablo sa Korinto, tuloy natin. So sabi niya yung sinabi ni Pablo sa Korinto sa verse 2, sabi niya, kinandili ko kayo ng sa verse 1, taas natin. At ako mga kapatid ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon, wala na ngayon paman ay wala kayong kaya, sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may paninibugo at mga pagtatalo. Hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Dito sinabi niya na sila ay carnal man o mga tulad sa mga nasa laman, mga sanggol kay Kristo, kasi nga ang lakad nila ay merong paninibugo. Yung paninibugo ang sa English yan envy, o sa mababaw na salin ay selos o kaya inggit. Yon, lumalakad sila, no, yung mga carnal men na sanggol kay Kristo, ang lakad nila ay merong paninibugho, merong pagtatalo, pagkakampi-kampi. At kung mapapansin natin, doon sa ating pinag-aralan na natural men, sinabi rin yun ni Santiago doon sa Santiago chapter 3:14. No, mababasa natin doon na yung natural men, ang lakad din ay yung may paninibugo, may pagtatalo, may pagkakampi-kampi. Tapos ang sabi ni Santiago, ang karunungan nila ay nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Sa makatwid, yung epekto o yung sinasabi ni Pablo dito sa kanila ay ganito, no? Bagamat sila ay born again, pero ang lakad nila ay katulad nung mga hindi born again. Yun yung sinasabi ni Pablo dito, no, tungkol doon sa mga carnal men na sanggol kay Kristo, na yung kanilang paninibugo, pagtatalo, pagkakampi-kampi, ay ganun din yung ginagawa ng mga hindi born again. At tinawag dito ay carnal men, at tinawag din yan sa English na yung mere man. Yun. Kaya sa madalit salita, ang ibig sabihin ni Pablo sa kanila ay bagamat kayo'y mga born again, pero ang lakad ninyo ay katulad ng mga natural men, katulad ng mga kaugalian ng mga tao sa sanlibutan. No? Kaya sa madalit salita, ang ibig sabihin ni Pablo sa kanila,
Bagamat kayo born again na, pero yung lakad ninyo katulad ng mga hindi born again. Yun yung sinasabi dito ni Pablo. Kaya nakita natin, yung carnal man ay born again siya. No? Sanggol siya kay Kristo na ang lakad niya ay katulad ng mga hindi born again. Ngayon, ang ibig sabihin ng carnal ay body ruled. No? Ibig sabihin, yung carnal, body ruled, yun yung kanyang lakad. Ang kanyang sinusunod ay yung kanyang laman. No? Na kung saan nandun yung paninibugo, pagtatalo, pagkakampi-kampi, no? Yun yung kanyang sinusunod. Ibig sabihin, yun ang nagdo-dominate sa kanya, yung kanyang laman. Sa halip na yung ang mag-dominate ay yung pagkataong loob na na-born again o yung pagkataong loob na naging bagong nilalang, ang nagdo-dominate sa kanila o ang nado-dominate nila ay yung hilig nung kanilang laman. No, yung body ruled ang tawag nga. Sa ibang tawag din yan ay yung physical senses, no? Yun din yung pinakatawag din. Pag sinabi kasing body ruled ay mas sinusunod yung gusto nung kanyang katawan, yung hilig ng katawan. No, sa halip na ang sundin niya yung kanyang pagkataong loob na na-born again o yung pagkataong loob na naging bagong nilalang, ang sinusunod nila ay yung kanilang laman, no, na kung saan merong paninibugo, pagkakampi-kampi, yun nga yung inggit, no, selos, at saka yung pagtatalo, no. Kasi dapat ang manguna ay yung espiritu, no. Ibig sabihin may choice tayo eh. Ang choice natin yung ating soul, no. Para mapigil natin yung hilig nung laman ay ang dapat mag-dominate sa ating katawan ay yung spirit na na-born again. Kasi nga pagka hindi natin nagawa yon, no, ang laging mag-dominate ay yung ating body, yung ating flesh, ay ang labas nga nun ay ang tawag ay carnal man. Yon, carnal man. Kaya dapat para hindi masunod yung gawa nung laman nung hindi mag-dominate yung body, ang dapat na ilakad natin ay yung pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, ang sabi ng Bible sa Roma 5:5, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na binigay sa atin. Ibig sabihin yung nakalagay sa 1 Corinthians chapter 13, ang pag-ibig kasi ay ang pag-ibig ay hindi naninibugho. Ang pag-ibig, ibig sabihin ng pag-ibig, hindi ka may inggit. Ang pag-ibig, hindi ka maninibugho. Ang pag-ibig, hindi gagawa ng pagkakampi-kampi. Ang pag-ibig ay hindi gagawa ng pagtatalo-talo. Kaya dapat kung yung laman, ang kalaban kasi yung laman eh. Nandiyan kasi lahat ng hilig. Andyan yung bitterness, no? Andyan yung puot, no? Andyan yung inggit, nandyan yung pagtatalo, andyan yung pagkakampi-kampi, nandyan din yung madaling masaktan, no? Andyan din yung pagiging
sensitibo, no? Kasi pagka siyempre nagagawa 'yon dahil doon sa tinatawag na selfish love, yung pagiging makasarili. Kaya para ma-dominate natin yung body, no, kung saan nandun yung hilig, dapat ang mag-dominate o ang manguna, ang sundin natin ay yung espiritu na na-born again. Yun ang dapat na masunod, hindi yung ating laman. Ngayon, kung tayo ay nasa kalagayan ng carnal man, no, ay ang sabi ng Bible ay pwede namang lumago sa pagiging karnal. Ang sabi ng Bible ay 1 Peter 2:2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Sa makatwid, ang magpapalago sa isang sanggol, bagamat siya ay karnal, ay yung salita ng Diyos. Yun. Dapat lagi po tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos at nakakapag-aral ng salita ng Diyos. Para sa ganon ay lumaki o lumago yung ating espiritu. At kapag ka malago na yung ating espiritu kung saan nandun yung pag-ibig, dahil nakakakain siya ng salita ng Diyos, ay yun na, ido-dominate na natin yung ating espiritu, no, upang sa ganon ay sumunod yung hilig ng laman sa gusto ng ating pagkataong loob. Kaya at least yan ay, sabi nga, hindi natin mabigla, no, at least adjust ng puso yan para mag-grow, no, kasi minsan nagre-react talaga yung laman, pero nasusupil yan kapag ka malago na yung ating espiritu, no, sa salita ng Diyos. Kasi sabi, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Ang bunga ng espiritu na na-born again ay pag-ibig. Kapag ka lumago na yung pag-ibig sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sabi ng Bible, ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama. Yun, kaya ang pag-ibig ay hindi naninibugho. Ibig sabihin, pagka na-dominate na natin yung ating katawan at yung pagkataong loob na ang nanguna, ay hindi mo na magagawa. Madadaig mo na yung hilig ng laman. Kaya yun yung sa paglago ng ating carnality, kailangan na naisasagawa natin yung pag-ibig. Bagamat hindi siya kagad magbunga, bangon lang ng bangon hanggang sa madinig natin yung hilig ng laman. Kung nadapa, bangon. No, kung nagkamali, bangon. Hanggang sa madaig na natin yung hilig ng laman. Kasi nga, ang pinakamabigat na kaaway ay yung ating laman. Pero salamat sa Diyos dahil binorn again na tayo. At kapag ka nakakain ng salita ng Diyos yan, at yan na yung nangunguna, yan na yung sinusunod natin, yung pagkataong loob na na-born again, madadaig na natin yung hilig ng laman. At doon na makakarating tayo doon sa tinatawag na spiritual man. No? Kaya yun, no? Nakita natin yung carnal man. Sino yung carnal man? Yung carnal man ay born again siya. Kaya lang, under development siya sa kanyang spiritual na kalagayan. No? At saka, siya, yung mas nadodominate siya nung kanyang flesh.
no, na mas nauuna sa kanya yung laman kaysa sa kanyang pagkataong loob. Yan, nakita natin at yung sino yung carnal man. Kaya ngayon pa lang ay kung nandun tayo sa kalagayan na yon ay unti-unti tayong magpakalago sa Panginoon. Ngayon kung meron kayong comment, kung meron kayong tanong, comment nyo lang po dyan. At sa susunod, itutuloy natin, pupunta tayo doon sa spiritual man. Sige po, at magandang hapon ulit. Salamat sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo.